Magandang araw mga kapadyak. Ito na naman po si One Hand Biker dito sa KTM Bike Industries. Meron po tayong gulong dito na i-tubeless mga kapadyak. Ito po pala yung DT Swiss na XRC na 1,200 or tinatawag na 1,200. Tapos 25mm po yung lapad ng kanyang rim. Yan po, pakita ko sa inyo mga kapadyak. Yan. Bale, tubeless ready po siya. At mga kapadyak, ang special features nito, ito po ay carbon. Carbon po. Carbon Lodi. Tapos, ratchet type din po siya. Naririnig nyo? Okay mga kapadyak. Ang gagamitin po natin dito ay KTM sealant. Yan. KTM sealant. Tapos, gagamit tayo ng KTM tubeless 18 floor pump. Yan po. Meron siyang gauge dito mga kapadyak. Hanggang 240 PSI. Yan, nakikita nyo naman po no mga kapadyak. Then, ito yung pinaka compartment niya mga kapadyak. Ito. Tapos, itong pinaka hose niya po. Yan, yung pump nozzle. Ito po yung sinusuksok sa valve. Yan. Naka-press stop type po siya. Ito po ay dual mga kapadyak. Yan, meron din siyang shredder. Madali lang siya gamitin po. Yan. Tapos babaliktarin mo lang siya. Yan, nakikita nyo sa inyong screen. Yan. Yung shredder po, yun po yung mga matataba, yung yung pinaka valve. Tapos yan, napakasimple lang ng loob. Wala na tayong babaliktarin sa loob. Since na naka-presta po tayo, itong gagamitin natin yung presta. Yan, naka-presta tapos Dunlop. Yung Dunlop po yung mga luma pang mga valve, like yung mga Japan bike. Yan, tapos mga kapadyak, ito naman yung lock niya pag naisuksok na, itong lever, yan. Then para makapag-ipon tayo ng hangin, ito pa yung port tank. Yan. Kasi dito tayo mag-ipon ng hangin. Then pag nakababa yung lever niya, kahit hindi mo na iangat to, yan, sumisingaw, maririnig nyo. Yan. Kanina naka vertical, naka on yung niya, yung paglabas ng hangin. Ito naman ilalak natin. Yan, balikin loose natin yung yung paglabas ng hangin. Then tsaka tayo magbobomba dito para maipon yung hangin. Yan, papakita ko sa inyo. Yan po mga kapadyak. Yan. Nasa 60 PSI. Makikita nyo po. Yan, 60 PSI. Then papakita ko sa inyo. Sa tingin ko naman, makikita nyo yung nito, yung hangin na lalabas sa kanya pag sinwitch natin to. Okay, let's fire in the hole. Narinig nyo mga kapadyak, at nakita nyo ba yung hangin na lumabas sa kanya? Ayun yung magpapalobo doon sa gulong natin. Hindi na natin kailangan lumabas pa or gumamit pa ng air compressor na tinatawag yung dekuryente. Okay, simulan na po natin tong pag-tubeless natin itong gulong po, no? Ngayon, ito yung KTM tire sealant. Sa mga hindi pa po nakanood ng vlog ko tungkol dito sa KTM tire sealant, click nyo po yung link dito sa ibabaw po kung paano gamitin po itong KTM tire sealant neto na with compartment po yung takalan. Yeah, meron siyang built-in na takalan kung paano siya. Ipapakita ko sa inyo po. Maglalagay na po tayo dito. Yan, meron ditong yun nga, may nakasulat dito kung ilang ml mga kapadyak. Ang gagawin natin ay bubuksan lang natin to ng konti. Yan, tapos itatagilid natin, tapos pipigain 100 ml. Yan po, 100 ml.
Okay, dyan muna yan. Isara muna natin, mga kapadyak. Then, punta na tayo dito ha. Ang paglalagay natin dito, wala pa akong syringe or yung injection. Then, yung hose para dito sa valve na lang tayo maglalagay sana. Soon, magkakaroon din kami nun. Dito muna tayo sa remedy natin. Na ginagawa din ng iba sa pag-tubeless. Medyo struggle lang ako dito kasi since na isa lang yung kamay ko, mga kapadyak, medyo pahirapan sa akin to. Then pagtiyagaan nyo na lang ako panoorin. Ika nga never give up. Yan ang ginawa ko. Nagtira ako dito ng open space. I need space. Okay, mga kapadyak. Yan. Medyo bumubuka lang siya. Mamaya pag nakarga na natin, dito ako naglagay ng space. Kasi kung dito, tawag doon, mahihirapan tayo magbomba. Kasi open nga siya, tapos itataog pa natin. Pag nagbomba, yan. Ito pag nilagyan na natin to dito, igaganon lang natin yan para dito mapunta yung sealant sa baba ng valve. Then dito tayo magsasara na sa itaas. Yan, magsasara tayo dyan. Hindi man almost perfect, magagawa rin to ng ayos, mga kapadyak. Yan, umpisa na po natin magsalin. Inalok ko to kanina. Para siyang milk. Yan, kita ko sa inyo. Yan. Sabik na ako sa inyo, pakita rin yung special features ng pambomba, mga kapadyak. Diba, pinakita ko na kanina. Maganda kasi yung actual na. Yan, mga kapadyak. Tayo dito, close yung ng konti. Then, ikutin natin papunta dito sa may dito. Minsan, nahingi ako ng tulong dito pag hindi ko ilagay ng tama. Kasi, hirapan ako mag-ipit-ipit. Yan o, kasi bumubuka siya mga kapadyak. Kailangan ko ng tiyaga. Makikita nyo, di ba, hindi tumatapon sa ilalim. Yan. Tiyaga lang. Tiyaga. Siyempre, wag natin masyado didiinan yun, mga kapadya, kasi pag nag-flat yan, natapon. Yun. Ipasok na natin, di ba? Kita nyo, mga kapadya. Kung kayo gagawa nito, easy lang yan kahit hindi pa kayo masyado marunong. Panoorin nyo lang tong video na to, mga kapadyak. Okay, dito na tayo sa may pambomba, no? Ito na. Yan, mga kapadyak. Yan po. Yan nga, tulad na turo ko kanina, mga kapadyak. Ayan, naka-press na bulb tayo. Yan. Then ito yung naka-switch, tayo, vertical mode, naka-open tayo, open sa hangin. Ito hindi pa siya mahanginan. I-testing natin na hindi pa tayo magko-compress. Yan, tayo, lock. Yan, sinalpak ko na pero naka-vertical pa rin, naka-open yung yung hose natin. Naka-open yung lock po. Then yan, 0. Yan, nakikita nyo, hindi pa tayo nagkarga. Ayan, bale, make sure nyo na nakasara na po lahat ng labi ng gulong. And ito, yung mga ganyang mga dumi, mamaya punasan na lang po natin yan. Then yan, papakita ko sa inyo. Mapapansin nyo naman yan, mga kapadya, kung lolobo yan Yan. Nakikita nyo, mga kapadyak, diretso lang yung pump ko.
lumalabas po yung hangin kasi open pa po yung gilid ng exterior. Mga kapadyak, yan. Kaya kailangan natin ng pump na malakas ang buga. Like ng compressor, air compressor. Pero since na meron na tayong KTM na tubeless pump na merong built-in air compartment, hindi na natin kailangan ng air compressor na napakamahal na yan mga kapadyak. Mag-compress muna tayo ng air para mabomba na natin ito ng maayos. Yan mga kapadyak, easy switch natin. Ito. Maganda to, naka-attach na yung naka-lock na yung bulb sa Presta. Then isi-switch natin to horizontally mga kapadyak para makapag-create tayo ng compressed air. Yan, nakita nyo. Yan, naka-horizontal na siya. Nakalock na yung yung pagdaloy niya ng hangin. Then mag-iipon tayo dito sa tangke niya ng hangin. Then I provide later mga 160 PSI, yan, or 10 bar. Yan, kung kaya ko mag bomba ng 10 bar bago natin pakawalan yung hangin niya papunta sa gulong. Okay. Makikita nyo naman na medyo lukot yung gulong. Parang nalatoy. Okay, then papakita ko sa inyo mamaya yung gauge ko bago ko i-open yung doon, yung switch ng valve. Spray tayo ng ng hangin mga kapadyak. Hirap ako sa paghawak na yan kasi medyo matigas na kasi gumagawa nga tayo ng compression. Yan, 160. Yan, 160 na. Meron na po tayong 160 na compressed air dito sa tangke. Sa compartment niya meron na tayong 160 PSI mga kapadyak. Pero pag pinakawalan ko na to, yung hangin dyan papunta doon sa gulong, konti lang yung papasok doon sa gulong po mga kapadyak. Kasi yung iba lalabas siya. Then yung ibang mga compressed air, ayun yung magpapalobo dito sa gulong, dito sa rim po. Okay, panoorin nyo po mga kapadyak. I-on ko na yung valve. Yan, ang galing mga kapadyak. Hawakan natin. Yan, yung feeling ko dito, yung sa hangin na pumasok dito, mga 25 to or mga 20 lang. Kasi malambot na siya malambot siya masyado. Yan, makikita nyo. Then, saka tayo doon magbobomba. Yan, tignan nyo po, bumalik sa zero yung bar natin, yung pinaka kamay niya, nasa zero. Then, mag-add tayo ng hangin. Pero check muna natin kung lumabas yung mga line, yung mga linya. Yan mga kapadyak, yung linya. Minsan ang ginagawa ko dito, since na tubeless naman yung rim, pati tubeless yung gulong, minsan ginagawa ko dito mga 40, 60, lumalapat na siya ng maayos. Okay, subukan muna natin. Yung sinasabi ko, 60, targa tayo, 60. Yan. Oh, yun, narinig nyo mga kapadyak. Pumutok siya. Dumi niya kasi yung yung gulong, lumapat. Ganun talaga yung mga tubeless, mga kapadyak. Yung mga tubeless, pag lumalapat na siya, pumuputok siya. Pok! Gumaganon. Kaya, huwag niyo isipin na nagkaroon ng disalignment dito sa rayos. Kaya, nangyari yung pagputok na yun. Hindi naman yung pumutok na sumabog. Baka ibang putok yung nasa isip nyo. Kaliligo ko lang. Yan, bomba na tayo. Meron na tayong 20 PSI. Lagyan na natin ng ng mga 40. Makapal yung gulong. 29 by 2.25 mga kapadyak na racing rate to na Sualbe. Okay, meron na tayong 40. Yan, hawakan natin.
accurate naman, matigas. Then, yan, bunutin na natin. Tanggalin na natin yung lock. Then, bitaw. Yung sumingaw na yun, dito po galing yun sa pinaka-pump natin, itong sa hose. Yan, ayusin na natin. Tapos, huwag nyo kakalimutan mga kapadyak ha, na ilak tong pin ng core ng valve. Itong core ng Presta. Then, check it. Then, set aside this. Yan, pwede nating italbog-talbog para, kaya yung purpose nung pagtalbog-talbog mga kapadyak, yung sealant, para mabasa niya lahat ng area dito sa loob ng rim natin. Yan. Para pumunta rin siya doon sa mga labi-labi nung goma. Para masil niya yung mga gilid po na yon. Para maiwasan yung air leak. Yan mga kapadyak. Dribble. Tapos paikot-paikotin nyo ng konti. Para nag-explode dun sa loob yung sealant na nilagay natin. Yung KTM tire sealant. Yan. Make sure nyo rin po bago kayo maglagay ng sealant, pati hangin mga kapadyak, na tama yung pagkakalagay nyo ng ng exterior. Baka yung rotation naman niya baliktad pag kinabit nyo sa bike. Lagi nyo titignan, may mga nakasulat naman dito yan kung saan yung rotation niya mga kapadyak. Yan. Yan mga kapadyak, nakikita nyo. Rotation. Ibig sabihin, pag ganon, pa-counterclockwise. Ngayon, yung isa pang indication, yung cogs nandito sa likod. Kung nandito kayo nakaharap sa screen, nasa likod yung cogs. Yan, nandito. Nasa right side. Then, pag wala naman nakasulat, makikita mo rin naman po sa spike. Yan. Di ba yung mga spike, yung patulis nila, nandun sa side na yung papunta doon. Kaya may indicate mo na baliktad ba o hindi yung exterior na kinabit mo po. Hindi ka magkakamali. Basta sundan nyo lang po itong video ko na ito mga kapadyak. Ayan na po. Pwede na. Maraming salamat po mga kapadyak sa panonood ng video na ito. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment down below lang po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please hit the like and subscribe button. Pati yung notification bell po, paki-kalimbang na rin po sa all para ma-notify po kayo sa mga video na tulad na ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kapadyak. Ito po si Rogelio, si one-hand biker ng KTM Bike Industries. Salamat po and ride safe and God bless.